Magandang umaga mga bata. Magandang umaga din po, teacher. Bago natin kilalanin ang bagong paksa na ating tatalakayin, ating balikan ang ating naunang paksa na ating tinalakay kahapon. Ano ang ating tinalakay kahapon? Ang tinalakay po natin kahapon ay pandiwa. Mahusay. Ano naman ang pandiwa? Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita o wika na nagsasaad ng kilos, aksyon o galaw ng isang tao, bagay o hayop. Mahusay. Ngayon naman, mga bata, magkakaroon tayo ng isang laro. Hatiin ko kayo sa 4 na grupo at ang bawat grupo ay may bubuuing larawan. Meron akong bibigay sa inyong mga larawan at ito ay inyong bubuuin. Naintindihan niyo ba mga bata? Opo, teacher. Tapos na ba kayo mga bata? Opo, teacher. Ngayon naman, tatanungin ko kayo kung ano ang inyong nabuo sa mga larawan. Pangkat una, ano ang inyong nabuo sa mga larawan? Bola at iwan. Mahusay. Pangkat pangalawa, ano naman ang inyong nabuo sa larawan? Kalabaw at hospital. Tama. Pangkat pangatlo, ano naman ang inyong nabuo sa larawan? Luneta Park at si Liza Soberano. Tama. At ang panghuli na pangkat, ano naman ang inyong nabuo? Aso at Vanessa. Mahusay mga bata. So ang mga larawan na inyong mga nabuo ay may kaugnay sa ating tatalakayin na aral. Kung inyong mapapansin, ang mga inyong nabuong larawan, ito ay may iba't ibang mga pangkat. Sa tingin niyo mga bata, anong mga pangkat kaya ito? May mga hayop, lugar, bagay, at tao. Mahusay mga bata. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa pangalan. Ano ang kahulugan ng pangalan? Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, at lugar. Magaling. Ngayon naman ipangkat nyo sa pisara ang mga nabuo nyong larawan. Mga bata, sino ang mga nasa larawan? Liza Soberano at Juan Luna. Mahusay. Dito naman, anong mga bagay ang narito? Bola at lamesa. Mahusay. Sa susunod naman, anong mga hayop ang mga nandito? Aso at kalabaw. Mahusay. At sa panghuli naman, anong mga nasa larawan? Hospital at Luneta Park. Mahusay mga bata. Ngayon naman ay hatiin ko kayo sa 2 grupo. Ang unang pangkat ay gumuhit ng tig-isang larawan sa bawat kategorya. At ang ikalawang pangkat naman ay magtala ng tag-5 pangalan na nakikita ninyo sa inyong paligid sa bawat kategorya. Tapos na ba kayo mga bata? Opo. Ngayon naman, pumili kayo ng isang tao para sabihin ang sagot nyo sa harapan. Unang pangkat. Tao, guro. Bagay, lapis. Hayop, ibon. Lugar, simbahan. Mahusay bata. Ikalawang pangkat. Pwede nyo bang ipunta sa harap ang inyong sagot? Hindi wala. Bilang mga kabilang sa tao. Guro, magsasaka, anak, pinsan, kapatid. Mga kabilang sa bagay. Lapis, kotse, prutas, jeep, gatas. Mga kabilang sa hayop. Daga, ibon, ahas, pusa, aso. Mga kabilang sa lugar. Simbahan, paaralan, parke,
bigyan nyo ng palakpak yung inyong sarili. Ngayon naman, mayroon akong bibigay sa inyo na gawain. Ang panuto, isulat sa tamang pangkat ang mga pangalan. Isulat ito sa inyong notebook. Tapos na ba kayo mga bata? Opo. Ngayon, pwede nyo bang sagutan sa harapan ang gawain? Ayan. Ito na to. Anong ilagay mo? Langgam. Tama ba siya mga bata? Tama. Bigyan natin siya ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Patingin nyo mga bata, bakit mahalaga na malaman at matukoy natin ang paggamit ng pangalan? Mahalaga na matukoy o malaman natin ang mga pangalan dahil nagagamit natin ang mga ito sa pagsasalaysay tungkol sa mga tao, bagay, hayop at lugar sa ating paligid. Mahusay! Ano naman ang kalahagahan nito sa araw-araw nating pamumuhay? Mahalaga ang mga pangalan upang makilala natin kung yung sinasabi ba natin ay isang tao, bagay, hayop at lugar. Magaling mga bata! Ito ay mahalaga upang makilala natin ang pagkakakilanlan ng isang tao, bagay, hayop at lugar. Hindi lamang natin sasabihin na ang tao ay masay bagkus mayroong itong pangalan. Halimbawa, si Daniel ay masaya. Naintindihan niyo ba mga bata? Opo, teacher. Mahusay! Mga bata, tungkol saan ulit ang ating tinalakay? Ang ating tinalakay ay tungkol sa pangalang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop at lugar. Mahusay mga bata! Ngayon naman, magbigay ng halimbawa ng ngalan ng tao. Guro, Ano pa? magsasaka, Tama. Magbigay naman ng halimbawa ng bagay. lapis, Ano pa? kotse, Mahusay bata. Magbigay naman ng halimbawa ng mga hayop. ibon, At ano pa? ahas, Mahusay mga bata. Ang panguli, magbigay naman ng halimbawa ng lugar. simbahan, Mahusay bata. Ang gagaling nyo na mga bata. Ngayon, may ipapagawa ko sa inyong mga activity. Ilabas ang inyong notebook at gawin nyo ito. Ang panuto. Tukuyin ang kategorya ng pangkat ng mga pangalan sa bawat bilang. Isulat ang A kung tao, B kung hayop, C kung bagay, at D kung lugar. Isulat ang letra ng inyong sagot bago ang numera. Tapos na ba kayo mga bata? opo, Ngayon, sagutan naman natin ang gawain na ito.
Sino ang gustong sumagot sa 5 na ito? Bag, lapis, papel. Siko. Tama. Sa pangalawa naman, bukid, parke, at silid. B. Tama. Sa pangatlo, at ate, guro, at lola. A. Tama. Pang-apat, baka, ibon, kalabaw. Letter B. Tama. Pang-5, kamera, sombrero, telepono. C. Mahusay mga bata. Next naman na inyong gawain. Ano to? Isulat ang T kung ngalan ng tao, B kung bagay, H kung hayop, at L kung lugar. Tapos na ba kayo mga bata? Opo. Ngayon sagutan naman natin ang gawain na ito. Sino gustong sumagot sa 5 na yan? Basket, B. Tama. Pangalawa. Enrique Hel, E. Mahusay bata. Pangatlo. Lapis, B. Tama. Kalabaw, H. Tama bata. At ang panghuli. Hospital, L. Tama. Ngayon naman, bigyan natin ng 5 palakpak ang inyong sarili. Ngayon naman mga bata, karagdagan na gawain para sa takdang aralin at remediation. Takdang aralin. Gumupit ng 5 larawan na tao, bagay, hayop o lugar at idikit sa malinis na coupon band. Isulat ang pangalang tumutukoy sa larawan. Tapos na ba mga bata?